Magandang umaga mga kapatid, magsiluto tayo at ating sasabihin ang panalangin para sa mga pari. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, paano magpakailanman, ingatan mo ang lahat ng mga pari sa kandungan na iyong kamahal-mahal ng puso upang walang makasaling sa kanila. Panatiliin mo walang bahid ang kanilang banal na kamay na sa araw-araw ay pumahawak sa iyong kamahal-mahal ng katawan. Panatiliin mo walang dungis ang kanilang mga labi na araw-araw ay nililinis ng iyong kamahal-mahal na dugo. Panatiliin malinis at di makamundo ang kanilang puso na may nakilang tatak ng pagkapali. Palilinan mo sila ng iyong banal na pag-ibig at ipagsagalang sa mga makamundong bahay. Basbasan mo ang kanilang gawain sa dalang bunga at naway ang kanilang pinaglilikuran ay maging ligaya nila at aliw dito sa lupa at sa langit sila nawa kanilang walang hanggang kagupahan. Panginoon Jesus, ako ay nagsusumamo para sa tapat at masigasig na pari, para sa di tapat at nanlalamig ng mga pari, sa mga pari gumagawa dito o sa ibang bansa, para sa iyong pari na tutukso, para sa iyong nalulungkot at napapagala ang mga pari, para sa mga batang pari, para sa mga nag-aagong buhay ng mga pari, para sa mga kaluluwa ng iyong mga pari sa purgatorio. Higit sa lahat, itinatagubilin ko sa iyo ang mga pari mahal sa akin, ang pari na binyag sa akin, ang mga pari na gawal ang kapatawaran sa aking mga kasalanan, ang mga pari na pinaluan mo sa pagsinisa at nagbigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon. Ang mga pari na nagturo sa akin, ang lahat ng mga pari na pinagkakautangan ko ng loob sa lumang bahay. O Jesus, panatilihin mong malapit sila sa puso mo at padalhin mo sa kanila ang biyayang umaapaw, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipuno tayo. Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong makikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Pagsitayo po tayo. Oh
pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Minamahal na mga kaibigan, ipanalangin po natin sa banal ng isang ito ang bawat isa na ngayon nagkakatipon, kayo din ang ating buong pamilya. Ang ating mga personal na intensyon at ang mga intensyong inialay. Ipanalangin din po natin ang buong simbahan sa pamumuno ng ating mahal na Santo Papa, Pope Francis, at sa mga lokal na simbahan na pinamumunuan ng ating mga obispo. Upang tunay na may pahayag ng simbahan ang awa at pagmamahal ng Diyos, lalo na sa mga naghahanap ng daan patungo sa Diyos. At upang tayo ay maging marapat na sa pagdiriwang na ito ay gumanap, ihingi natin sa Diyos ng awa at nakawat ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob natin na sarili, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lupa ang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkakulang. Kaya sinasama ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong aming Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa Egypto, naroon at nagpapakasama. Pinaligdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng buyang pito. Iyon ang sinamban nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Egypto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipuin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, huwag ninyong lilipuin ang mga taong inalis ninyo sa Egypto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Pinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang mga lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking kalooban at ipatawad mo yaring kasalanan. Babalik ako sa bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang pagpapahaliin. Babalik ako sa O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapalabat pusong mapagtapat. babalik ako sa pagkakaroon at kasalanan. Babalik ako sa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawain ito sapagkat ako'y nirapat niya at hinirang na maging lingkod.
Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya at nilahi. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa bawat pag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit pinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pamagkalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain pagpakailanman ng iisang Diyos, Hari walang hanggan, walang kamatayan at hindi makikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsidayin po tayo. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad kami. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpunganan, masayang iyang papasalin ito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan. Kaya kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. O kaya
Kung ang isang babae ay may 10 salaping pina at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay, at hahanapin mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na niya ito, ay aangayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang nawawala kong salaping pina. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo po tayo. So magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much. Ito hong chapter 15 ni San Lucas ang tinataguri ang the mercy chapter of God ng mga Bible scholars. Dahil kasunod pa ho nitong dalawang parable na ito ay yung pa rin mong the parable of the prodigal son. So this is the gospel of mercy. Pero ang tawag po dito ay the restlessness of God. No? The restlessness of God. Kung meron mong sinasabi si San Agustin at ganito po ang kanyang pananalita, sabi niya, my soul is restless until it finds rest in you, my God. Applying it to the gospel, ganito ko naman po sasabihin. God's soul is restless until God finds us. Thus, I call this chapter the restlessness of God. Ganun po, katindi ang pagmamahal at habag ng Diyos. Kita mo ninyo dito sa dalawang parable na ito, how God is so restless hanggat hindi nakikita ang isang lupang nawawala. Iiwanan ang siyang naputsiyang para hanapin ang isang nawawala. O yung babae na nawawala ng isang salaping pila, no? Magsisindi, wawalis ng ilaw, wawalisan ang bahay at hahanapin mabuti hanggang masumpungan ito. So, restlessness. Restlessness. So, at uulitin ko, this is how I describe God's mercy and compassion. God is restless until He finds and brings back a lost sinner. At mga anak, sana ho, ganun din po tayo in relation to others. Lalo na tayo na laging nakikita sa simbahan. Kasi meron ng mga pagkakataon na tayo pa ang nagtataboy papalabas ng simbahan sa mga taong nasa loob na ng simbahan. We are restless until we were not able to drive away those people whom we do not want. Pero hindi po ganun. Tingnan po natin ang attitude ng ating Panginoon.
He is restless until all those undesirable are brought back to the church. Kakaiba sa pamantayan ng tao. Ulitin ko, God is restless until each one of us is brought back to the church. Tayo naman sa maraming mga pagkakataon, we are restless until we find the undesirable amongst us and around us. So, at ito ang tinatawag ko rin sa isang pagkakataon na the love of God na sinasabi ko sa inyo, if you still remember in one of my reflections, sabi ko, yes, God is a God of justice, but He is first and foremost a God of love. At ganito ko lang ko dinidifferentiate. Justice is simply to give to others what is rightfully belongs to him or to her. That is justice. Plain and simple. To give to each one what is rightfully belong to him or to her. But the law of love is this. It is to give to others what is rightfully belongs to me. Because I love. At ito ho, the restlessness of God. Restless ho siya hanggat hindi niya na ipagkakaloob what is rightfully belongs to him. And that is no other than what His very own life to each one of us. We pray that we do have the same attitude as God. May God bless us all. Amen. Magsitayin po tayo. Pakinggan natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, iisa na lang ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Maria Virgen. Pinapakasabi ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matayay dilim. Nanakot sa kalooban ng mga imamao. Nang may tatlong araw na buhay ng mga mamili. Umakyat sa langit na lumulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon na magmumula ng parilito ang mubo mo. Sa mga buhay ang mga kailangan mo. Sumasampalataya mo ng buo sa Diyos sa Espiritu Santo. Sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpapabuhay ng huli ng mga nagkakao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. dapat maging pangmasigla sa atin ang masuyong malasakit ng Panginoon sa mga nasa sadla sa pagkakasala. Tumulog tayo sa Kanya ng buong pananalig at ipanalangin natin ang lahat nating pangangailangan. Ating pong itutugon, mahabaging Panginoon, pakinggan mo kami. Mahabaging Panginoon, pakinggan kami. Para sa simbahan, ang panlahat ng sakramento ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, nawa patuloy siyang magsikap alang-alang sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, pakinggan kami. Para sa Santo Papa, lahat ng pinunong espiritual, nawa maganap sila ng habag ng Diyos na maging mahabagin din sa iba.
Manalangin tayo. Mahabagin Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga magulang, guro at iba pang mga may pananagutan sa kabataan, nawa, huwag silang masiraan ng loob sa ninang pagkakapalungi ng kabataan, kundi ay pagsikapan nila ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng tapat na dialogo at pag-unawa. Manalangin tayo. Mahabagin Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga katekista, mga guro ng relihiyon at lahat ng nagtuturo ng pananampalatayang Katoliko sa ating kabataan, nawa, magbungang sagana ang kanilang mga sakripisyo at patuloy silang ikabuyot ng buong pamayanan. Manalangin tayo. Mahabagin Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga lolo't lola, nawa, maibahagi nila ang kanilang karunungan at pagmamahal sa kanilang mga anak at apo habang tinatamasa ang respeto at pagkalinga ng kanilang pamilya. Manalangin tayo. Mahabagin Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa ating lahat, nawa, tayo maging pamayan ng patuloy na kumakalinga sa lahat ng kasamahang naligaw at nagagalak sa kanilang pagbabalik sa tahanan ng Ama. Manalangin tayo. Mahabagin Panginoon, pakinggan mo kami. David, dati pa na aking mga pagsali dahil manalangin tayo. Mahabagin Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pinasasalamatan namin ang iyong walang takdang pagmamahal at tiyaga kailanman kami nagkakasala. Ingatan mo kami sa piling mo at tulutan kami makipagtulungan para sa pagbabalik loob ng iba. Ikaw na nabubuhay at nanahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Maria,
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ng alak at tinapay kasama ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay. Sa kapulian ng karagalan sa ating makapakilabangan at sa buong sambayanan niya. Ama namin lumikha, maawain mong hingin ang aming mga bithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Ipinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang hupay sa kalamitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Pinasalamatan kanila, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at ano. Ito ang aking katawan na ihahando para sa iyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang liman. Ang aking dugo na ipupugos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aala-ala sa amin. Magsitayin po tayo. Ipagpuniin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumikhain, sarili ay inihain, ilang pagkain inumin, pinasa sa luha natin, hanggang sa siya'y maging, hanggang sa siya'y Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo
upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang maligapin ng iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Luis San Antonio na aming Obispo, kasama ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahiblay at umaasang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ina rin namin ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng halugod-lugod sa iyo. May pag-iwag nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanila, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagalit na utos at puro ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magpatihan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace.
mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong sa Kanya ay tumataas. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay dadali na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan.
Magsitayo mo. Lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiguro po tayo at ating dasalin ang panalangin para sa jubileo ng awa. Panginoong Yesu Kristo, tinuruan mo kami maging mawain tulad ng Ama sa langit. At pinita na sino mang nakakikita sa iyo ay nakakikita din sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masiglaing pagtingin ang nagpalaya kay Zaccheo at Mateo sa pagkakulong sa salamin. Sa babae ng Malunya, kay Magdalena, sa paghanap ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang. Ang nagpatangis kay Pedro matapos ang kanyang pagkakanulog at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisisi. Itulot mo ang marinig din namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang nilikas mo sa babae sa Samaritana. Kumatin mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang mayroon ng mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamahal sa kanyang kapangyarihan. Higit sa lahat, sa pagpapatawad at habag, itulot mo ang iyong simbahan ay maging hayat na mukha mo sa daigdig, na ikaw ang Panginoon, ulit na buhay at niluwalhati. Niloob mo ang iyong mga tagapaglingkod ay babalot din ang kahinaan upang magdalang habag sa mga mambang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng labis ng paghirap upang ang jubileo ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapagdating ng mabuting balita sa mahihirap na may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga binat at tinapi at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag. Inihiling namin ito sa iyo, Panginoong Yesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos.